Breaking news po mga kababayan. Nako po, Boying Rimulya at Tito Soto nag-usap na. Gusto daw ipaimbestiga ang 15 na taga-Korte Suprema. Itong nagdesisyon na may basura muli ang ikalawang impeachment laban kay BP Sara. Halaka mga kababayan ko. Ano kaya ang niluluto ng dalawang ito? Ito po, Boying Rimulya gusto magpaimbestiga or imbestigahan ang 15 na Supreme Court Justices. Bakit kaya? Aba, Tito Soto na palundag. Ang sabi pa dito mga kababayan, no? Sabi nyo, Boying, pinakalma si Soto sa issue ng kudita. Yari sa panayam sa programang executive session ng DCRH. Nagbigay ng mensahe si Rimulya kay Soto matapos ang nabigong pagtatangka na iluklok si Legarda bilang Senate President. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Halaka, mga kababayan. What is the matter? Grabe na ito. Ituloy natin ang pasabog ni General Macañas. Bakit kaya? Gustong maimbestigahan ni Boying Rimulya itong mga hukom na ito? Dahil nga hindi nila tanggap itong nangyayari ngayon na pagbasura dito sa impeachment. Kaya ito nga sinabi ni Tito Soto hindi mo na daw kailangang maging abogado para malaman ang mali at katotohanan. Common sense na lang daw ang gagawin natin para alamin natin ang katotohanan. Alam natin. Tama siya. Sabi niya, tama ako. Ito po mga kababayan, panoorin po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joel S. Adaptar. Title, Korte Suprema, planong paimbestigahan ng ombudsman, baka may under the table na nangyari. Grabe, no? Naglabas ng matapang at direktang pahayag si Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa desisyon ng Supreme Court na ideklara ang impeachment case laban kay Sara Duterte bilang unconstitutional. By the way, I'm not sure kung totoong pahayag ito ni Boying Rimulya. Binabasa ko lang itong post na ito. I hope na totoo. Kung fake news, sorry na lang. Ayan mga kababayan. Totoo kaya na sinabi ni Rimulya ito na iimbestigahan ang 15 na taga-Korte Suprema? Totoo kaya na merong post merong sinabi si Boying Rimulya? Yan po ang tinatanong natin. Yan din ang tanong ni General Macañas. Aba, mga kababayan, kung ganun bending dalo na ito. Magkakaroon na ng constitutional crisis kung ang mga hukom ay makukulong. Saan na tayo tatakbo niyan at hihingi ng hustisya at pantay-pantay na pagtingin ng batas? Kanino tayo hihingi? Sa mga bending dalo? Kay Tito Soto? The Supremer of all time? Halaka. Totoo kaya ang lahat ng ito? Ito ang katanungan ng bayan. So, pagpalagay na lang natin na totoong binanggit niya ito. Anya, sabi ni Rimulya, may mga seryosong katanungan na kailangang masagot kung paano at bakit nauwi sa ganitong ruling ang Korte Suprema. Paiimbestigahan natin yan kung may under the table na nangyari, diin ng ombudsman na nagpapakita ng kanyang pangamba sa posibilidad ng irregularidad. Ayan mga kababayan, kaya daw pala ipaiimbestiga di umano. Di natin confirm kung totoo man o hindi. Kung maiimbestigahan daw ang 15 na hurado na nagdesisyon ng
pagbasura dito sa impeachment, baka may lagayan? Yun yung paiimbestigahan ni Rimulya, ni Boying. Hala ka. Sa tingin nyo mga kababayan, ang mga hukom na ito ay tatanggap ng pera para lang panigan si Sara Duterte? Ganun na ba kababa ang pagtingin sa Korte Suprema, mga bayaran? Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na nakatanggap ng pera ang Korte Suprema para lang ibasura ang impeachment ni Sara? Mga kababayan, ganun na ba talaga? Kababa ang kanilang pagtingin? Ay, kabastusan na ito mga kababayan. Hindi nila nirespeto ang desisyon. Sinabi ni Tito Soto, walang disenteng desisyon. Mali sila. Tama ako. Hindi na pwedeng maging abogado para makita ang mali. Tama ako. Yun ang sinasabi ng FB mga kababayan na pinost daw ni Tito Soto na sinabi niya, nako po, yari na. Nilinaw ni Rimulya na ang planong investigasyon ay hindi isang pang-atake sa hudikatura, kundi bahagi ng tungkulin ng kanyang tanggapan na tiyakin na walang katiwalian sa kahit anong sangay ng gobyerno. Ayon sa kanya, kapag may aligasyon ng bahid ng anomalya, obligasyon ng ombudsman na magsiyasat kahit pa ang nasasangkot ay kabilang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. O ayan mga kababayan, gusto daw niya linisin ang mga ahensya ng gobyerno kahit pa sa pinakamataas na uri ng posisyon. Gaya ng Korte Suprema, kailangan silang maimbestigahan. Baka may anomalya, may mga lagayan. Totoo kaya mga kababayan ko? Ano naman sinasabi ng mga komento dito? Nako po, martial law mentality. Threat against those who are opposing this administration. A disbursement case could be filed against Boying Rimulya for casting aspiration of the Supreme Justice. Mga kababayan, hindi pa natin confirm kung sinabi nga ito ni Rimulya. Huwag po tayong manghusga. Isi-search natin kung totoong sinabi ni Rimulya ito. Flood control, unahin nyo at ipakulong ang mga kawatan. Hindi ang Korte Suprema ang ginigipit nyo. Sabi ni Ping G Channel. Mga demonyo talaga kapag hindi pabor sa kanila ay pinaiimbestiga or kinakasuhan at kapag pabor naman sa kanila ay kayabangan ang nangingibabaw. Nako, Pinas. Bangag lang ang may kayang imbestiga ng Korte Suprema. Gagawin yan kasi sanay sa bendalo. Grabe, power tripping na talaga ang gobyerno na ito. Ang tindi nila, grabe. Sabi ni Jaime Borboro 7553. Ayan, tinatakot na naman nila. Ayun, style nila. Ayan, yari na mga DDS para magsalita ka lang sa mga fake news. Hala ka, yari na mga kababayan. Basta tangalista, yari na. Rimulya, ikaw ang dapat imbestigahan. The Master Law Bender. Hala ka, Mr. Noli. Ano ko po? Dapat kasuhan yan si Rimulya sa mga sinasabi niya kung may katotohanan. Mga kababayan, totoo kaya na sinasabi ni Ombudsman Rimulya ito? Na paiimbestigahan ng Korte Suprema? Baka may lagayan na nangyari? Sa tingin nyo, totoo na sinabi niya ito? Mamaya, ito po mga kababayan, i-check po natin itong sinasabi. Kung meron i-check natin. Rimulya, ito po. Boying Rimulya. Latest news. Ito po mga kababayan. Ombudsman Rimulya, very corrupt BIR. Sabi niya, Rimulya, graft complaint BP Sara under review. Ala ka. Check nga natin mga kababayan. Ito po. Totoo kaya ito? Rimulya is still undecided on plans from 2028 presidential election. I-check nga natin ang sinasabi ni Rimulya dito. And there's some legal questions that we have to answer.
before we act on it, because, well, number one is immunity from suit, if it applies to the Vice President, as I think is the most important issue, because impeachment is the only way to remove a sitting Vice President. But just the same, we are looking at the immunity issue. So we're investigating, and whatever findings that we have later on, we will have to submit to the impeachment, through the impeachment process to the House. And of course, the House will be the one to act on this matter. The other side of it is, if we find that, or there is a conclusion that there's no immunity from suit, we can start filing cases. But at the moment, based on how you assess things, can your office proceed, given those questions? I mean, No, exactly what I said. It's something that we have to think out, thresh out properly, because immunity from suit is an issue. Whether she is immune from suit, like the president, during her term in office, and just can only be subjected to an impeachment complaint. But we have to remember, there were vice presidents before whose cases continued while they were vice president. Jojo Binay had cases filed against him when he was vice president. That's why immunity from suit is debatable. But of course, with the way that the Supreme Court is behaving, we don't know how they will treat this matter. Because remember, the impeachment cases in the Supreme Court, the reasoning in the first resolution and in the motion for reconsideration were very different, but the result was the same. It was not to allow impeachment. So ultimately, I'm just trying to imagine the things, Ombudsman. So it's possible that, just in case you proceed, and then at the same time, somebody will challenge your action, bring it to the Supreme Court. Exactly. The Supreme Court will decide. That's what we expect to happen. O ayan mga kababayan, pipilitin daw niya na umakyat sa Korte Suprema itong Ombudsman Remulla and Flood Control Probe Sal-N BP Duterte Grab case. Alaka, yung grab case naman ang inaano nito mga kababayan. So, hindi natin makita yung sinasabi ni Boying Remulla. Ang tanong lang natin mga kababayan, totoo kaya na sinabi ni Remulla na iimbestigahan ng 15 na taga Korte Suprema kung may lagayan nga kaya binasura ang impeachment ni BP Sara? Magagawa ba ng mga Duterte ito? Magagawa ba ni Sara na bayaran ng Korte Suprema? I doubt it mga kababayan na kayang bayaran ng kahit sino ang Korte Suprema. 15. Isipin mo mga kababayan, kung sakali na sinabi ito mga kababayan na sinisiraan ng Korte Suprema para masira ang imahe ng kataas-taasang hukuman. Naku po mga kababayan ko. Wow naman, ang galing. So, well, trabaho nga ng ombudsman ang mag-imbestiga sa mga hinihinala na may bahid ng katiwalian. Trabaho niya yan. Di sige, imbestigahan niya ang Supreme Court Justices. Hindi ba ito pag-atake sa judiciary? Sabi niya, hindi. Kaya lang, the fact na pinaghinalaan mo na yung 15 justices baka na under the table. Hindi ba, ito tanong ko lang hindi ba, ano na yun? You are casting doubt on the integrity of the 15 Supreme Court Justices? O, kita nyo mga kababayan. Kung sakali na sinabi niya ito, parang mahirap ito mga kababayan na paghinalaan mo ang Korte Suprema na nababayaran sila. Pero hindi natin alam kung talagang sinabi ni Remulla ito
Kasi ito yung sinasabi ni General Macañas sa hindi rin niya sure kung sinabi ni Remulla. Pero kung sakali na sinabi nga, mukhang hindi ka panipaniwala na mababayaran ang Korte Suprema at ang magbabayad ay si BP Sara, parang ang labo. Mga kababayan, uunahin mo na questionin ang taga-Korte Suprema at inililihis ang issue ng flood control. Nasaan ang usapang flood control na wala na? Puro West Philippine Sea, puro impeachment ni Sara. O nasaan na? Wala na. Nakalimutan na. Yun lang mga kababayan ko. Ituloy pa natin to. Anyway, good luck sa investigasyong ito ng ombudsman. Ang dami niya nang iniimbestigahan, pati Supreme Court Justices iimbestigahan pa. Oh, kumusta naman? Ito, tanong lang ito. Kumusta naman ang investigasyon nyo sa flood control? Kumusta yung pangako nyo noon? Na December 15, may makukulong ng big fish. Kita nyo, ito yung pangako ni BBM na hanggang ngayon sinisingil siya kasama ng 20 pesos sa bigas. Hanggang 25 ng Disyembre, hanggang katapusan ng Disyembre, hanggang ngayon mga kababayan, February 8 na. Walang nangyari, puro diskaya, yung mga maliliit na gusgusin na mga kontraktor ang kinastigo. Yung pangako ni BBM na wala na. Puro pangako, pangako, pero walang nangyayari. Yung 20 pesos sa bigas, inamag na. Hanggang ngayon mga kababayan, yung mga salitang ito, parang wala na. Kaya yung rating, -3. Ikukumpara po sa rating sa survey ni Sara, positive 37 yata, 33 or 32. Talagang lugmok na lubog sa baha itong rating ni BBM. Sinuka ng taong bayan. Tignan nyo naman ang performance. Pero sabi na Auntie Claire, kahit daw mataas na ang utang ng Pilipinas, 17.7 trillion na. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung post sa FB. Kitang-kita naman daw ang paglago ng ekonomiya. Buisit! Mga kababayan ko, naniniwala ba kayo na tumaas daw at lalo daw nakilala ang Pilipinas sa negosyo at pamumuhunan ng mga investor? Tumaas, yumaman ang Pilipinas dahil sa tumaas nga ang ekonomiya, dahil sa utang na 17.7 or something. Sabi ni Auntie Claire, pinagmalaki. Naniniwala ba kayo? Nakilala ang Pilipinas, the most corrupt country in the whole world. Mga kababayan, nakakahiya ang Pilipinas. Di ba? Yari na. Di ba? General Macañas. Tuloy pa natin. Sino bang unang nangako niyan? Ang maalala ko lang, ito si Vince Dizon ng DPWH. Sinigundahan itong si Boying Remulla, sinigundahan ng kanyang kapatid John Vic Remulla, sinigundahan din ng Pangulo. December 15, walang nakulong. Bago magpasko, walang nakulong. Bago nyo mag-New Year, walang nakulong. Ngayon, anong ko na, Pebrero na? Well, may napakulong nga sila, si ex-senator Revilla naman na itinuturing ng iba, ang karamihan na small fees lang siya. Hindi siya yung ano. So, ito sana ang pagtuunan ng pansin ng ombudsman dahil klaro ang panluloko nila sa taong bayan. Bilyones o trilyones pa ang nilustay nila. Kita nyo? Grabe, no? Mga kababayan, ang panglilihis talaga ng bending dalo. Wala na talagang aasahan sa Republika ng Pilipinas. Pinamumunuan ng mga korap. Itong sinasabi ng mga tao.
Pati Korte Suprema kakasuhan na dahil hindi nila gusto ang naging desisyon. Sabi nga ni Tito Soto, kahit hindi ka abogado, marunong ka lang magbasa at intindihin. Alam natin ang mali at tama, kaya mali ang Korte Suprema. Kaya ngayon mga kababayan, kini-question na ngayon. Allegedly, Boying Rimulya gusto pa imbestigahan ang 15 Supreme Court Justice. Bakit? Baka daw may under the table. Kayo ang humusga mga kababayan. Kaya ba nilang suhulan ang Korte Suprema at ang manunuhol ay ang mga Duterte? Kayo na humusga. Totoo kaya na sinabi ni Boying ito? Bigyan natin ng pantay na reaksyon ito mga kababayan. Kung sakali na totoo, mali ito. Yun ang sabi ng komento ng mga tao na naniniwala sa pagiging dalisay ng Korte Suprema, pagiging totoo, pagiging matuwid. Bilang mga hukom ay walang kikilingan, nakapiring ang babaeng hukom. Mananatili ang katwiran at katotohanan. Batas ay batas. Di ba mga kababayan? Bending dalo na ito yung nangyayari. This is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. At i-comment nyo kung taga-saan po kayo, anong masasabi nyo sa di umano ay sinabi ni Boying Rimulya na gustong imbestigahan ang 15 na Supreme Court justices tungkol dito sa binasura na impeachment case ni Sara. Baka may under the table. Anong masasabi nyo? Okay po. Salamat po.